Guys, welcome to my channel. Today, we will review yung new generation Ford Territory which was launched recently in the Philippines. Halika, samahan niyo ako. Dito sa Philippines, there are two variants, yung Titanium, which is the base model, and the Titanium X, which is top of the line. So we will review the Titanium. In terms of body styling, mas maganda na ngayon itong new generation. From the side view, makita mo balance na yung design. Unlike yung previous one na parang naka-curve yung roof line, which I don't like. I like the dimension of the hood, which is longer, which is somewhat similar dun sa Honda HR-V. Okay, simulan natin sa exterior. Very striking yung kanyang LED daytime running lamps at saka yung kanyang honeycomb grille. Hindi ko lang gusto dito yung location ng kanyang headlamp. Nasa mababang portion na parang awkward sa ganitong klase ng sasakyan. Tapos katabi pa niya yung fog lamps. Mas maganda sana ang location niya dun sa may DRL sa bandang itaas. Yung nakailaw, yun yung headlamp. Meron siyang automatic on and off function. By the way, this Titanium variant is 1.335 million, while yung Titanium X is 1.599 million. As I said before, mas maganda yung model na ito than the previous generation. In fact, maganda yung shape ng kanyang hood. Medyo mahaba siya. Pero nahahabaan lang ako doon sa overhang niya. Tulad nung sa Fortuner na medyo awkward tingnan. For me, mas bagay yung long overhang sa mga mas mababang sasakyan. Yung kanyang side mirror is power folding, power adjustable din siya with 360-degree camera. If you look at the sides, meron siyang chrome handles. Tapos may chrome din doon sa paligid ng salamin, which gives it a more premium look. At dito naman sa lower portion ng door, meron siyang parang silver accent. At itong Titanium variant, iba yung size ng mugs than the Titanium X. Naka-size 18 siya with 235/55 R18 tires as against the 19 inches nung Titanium X. And then naka-disc brake siya dito sa rear at saka sa front with ABS. Meron din siyang aluminum roof rails, tapos maganda yung treatment ng kanyang rear spoiler. I'm talking about yung black portion na yan sa rear spoiler pag naka-side view. Yung rear end niya has been updated with a fresh tailgate design and a new set of LED taillights. Parang naging mas modern yung appearance niya. Mukha na siyang SUV, parang maliit siya na Ford Explorer. Kaya lang for me, parang ang daming mga emblems na nakakabit doon sa likod. Ang hindi ko lang type, dito sa lower portion, merong fake vents. And if you compare it doon sa previous gen, na meron namang fake na exhaust tip. Okay, pasok tayo. Tingnan natin kung ano yung itsura ng interior. Yung steering wheel niya is leather wrap. And tilt and telescopic siya. And it is electronic power assisted, kaya malambot yung manibela. Yung driver seat is automatic power adjustable, and then meron kang button din for lumbar support. Yung mga doors merong mga soft touch materials, tapos merong parang wooden accent dito sa sides. And makita mo rin yung mga stitches niya is good quality. And then itong mga switches dito sa side mirror at saka dito sa mga doors is maganda naman yung quality. Medyo tactile din yung feeling, no? And then dito meron kang bottle holder sa bandang ilalim. And then may speaker din dito sa lower portion. And then meron siyang combined screen for instrument cluster at saka yung infotainment system. And then marami din siyang chrome accent dito sa dashboard, dito sa manibela, and dito rin sa may center console.
And then nandito sa steering column yung switch ng cruise control at saka yung sa instrument cluster, as well as yung sa infotainment system. Since marami siyang mga chrome accents, in the future, I don't know kung ano yung quality niya. Pero sa experience ko, in the future, nagkakaroon ng problem yan. Hindi siya nami-maintain yung pagka-chrome. Ito pala yung control ng aircon saka yung defogger. Ang kaibahan nito, ang controls niya ay using haptic feedback instead of buttons. Kasi which for me is hindi maganda in the long run kasi pwede siyang masira. Just like what happened dun sa Volkswagen, in-apply nila ito sa kanilang steering control pero hindi maganda ang feedback kaya hindi na nila ito itinuloy. At dito sa lower portion, meron siyang wireless charger. What's unique here is meron siyang rotary e-shifter. But ang negative here is wala siyang manual mode at wala din siyang paddle shifter, which is useful especially sa overtaking sa mga provincial roads. At meron naman siyang electric parking brake. And then meron ka ring rotary control ng volume ng infotainment system. Ito yung home button, ito yung hands-free, at saka yung control ng music. And then na-notice ko rin maraming piano black portion. Ito yung madaling magkaroon ng scratch, kaya mas maganda ito lagyan ng PPF para hindi agad ma-scratch. And then may cover itong drink holder. So pag inopen mo yan, wala siyang division dito. The nice thing here is meron ditong button na pag pinindot mo siya, lalabas yung parang pinaka-division niya para maging drink holder. So, multipurpose yung function ng area na to. And then, dito naman sa ilalim ng armrest, may malaking compartment siya. And then, meron ditong sliding tray na pwede mong lagyan ng mga coins. So, naimumove mo siya back and forth. So, marami kang mailalagay na gamit dito. So, ang magandang posisyon nitong tray, naka dito lang sa bandang harap. Then, dito sa bandang ilalim, meron dalawang USB ports, dalawang Type A at saka isang Type C, and then meron ding 12-volt socket. And then, may space ka pa rin dito. Pwede mong ilagay dito yung cellphone mo while nag-charge ka. Balikan natin yung dashboard. May mga soft touch materials dito. Pero dito sa ibabaw ng dashboard, considered soft touch siya, pero matigas yung pagka-leather niya. And then, itong glove box compartment, tama lang yung size niya. Yung seats niya ay leather seat din naman and two-tone. Meron siyang parang light blue at saka yung parang gray yung motif niya, which is darker than the Titanium X na light yung scheme niya. And then dito sa seats meron siyang package dito sa driver side at saka dito sa passenger side. Yung headliner niya nga pala is kulay black. Tapos check natin kung meron siyang vanity mirror. Meron siyang vanity mirror na merong light, no? At dito sa center, nandito yung switch ng interior cabin lights na LED. At dito sa second row, nakaposition yung ilaw niya dito sa may handle. And then dito sa passenger side, meron din siyang vanity mirror na meron din siyang ilaw. And then meron din siyang sunglass holder. Dito nga para sa taas, meron din siyang yung windscreen mounted USB port at saka auto dimming din yung kanyang rear view mirror. So ito yung general view ng kanyang cockpit area. Simple lang yung design pero typical na parang Chinese design talaga siya. Malaki yung kanyang infotainment system. Kaya lang maliit itong kanyang rear view mirror. Dapat pinalakihan nila ito ng konti pa. And then wala lang siyang paddle shifter. Ang kagandahan nito, black yung kanyang headliner. So, hindi siya dumihin. And then, maganda rin yung headroom. Maganda yung clearance niya. Dito nga pala sa may bandang pinto, modern na yung design niya. Yung dumi, hindi pumapasok sa loob kaagad. Kasi dito meron siyang rubber seal na yan. So, mas maganda yung design ng ganyan. Okay, check natin itong second row. One thing I notice, ang ganda ng legroom. Ang laki, maluwag. Tapos flat dito sa gitna. Kaya kahit umupo ka dito sa center, okay lang. And then meron ka ditong seat pocket. So, ang ganda ng clearance ng kanyang
legroom. Very roomy. Yan ang advantage nito. And then, meron ding aircon vent dito sa second row. And then, meron ka ding USB port. And then, meron ka din ditong armrest na meron dalawang cup holders. And then, dito sa center passenger side, meron siyang headrest, which is a good feature. Ang maganda sa kanya, yung design ng seats. So, meron siyang perforated portion. Then, dito sa sandalan, maganda. Dito rin sa upuan, meron siyang perforated area. And then, dito sa door panel, nandun yung speaker. And then, soft touch material din itong area na to. And then, meron kang parang wooden accent dito. And then, merong bottle holder dito sa lower portion. Okay, check naman natin itong likod. Hindi nga pala siya power tailgate. Manual opening lang siya. Malaki naman yung compartment area. Buksan natin itong ilalim. Ito yung reserva. Hindi siya donut type. Stylus siya. So maganda naman yung arrangement nitong reserva. Nandito rin yung lalagyan ng jack at saka yung early warning device. Dito open siya. Wala siyang tonneau cover. Dun sa kasi sa Titanium X meron siyang cover. So, check natin, ibaba natin itong second row. Yan, pwede siyang ma-fold. Ang napansin ko lang, medyo nakaangat yung second row dito sa may compartment area. Hindi siya flat, no? Yan, medyo naka-elevate siya. Karaniwan kasi sa mga SUV, pag na-fold mo yung second row, naka-flat siya. But this one is medyo naka-elevate. So, dito sa likod, meron ilaw dito sa side. Simpleng-simple lang yung pinaka-compartment area niya. Wala siyang masyadong design. Very simple lang siya. Chinek ko din yung bagsak ng pinto. Maganda yung bagsak niya. Mukha siyang quality. Makikita mo na kasi mabigat Maganda. Check natin yung under chassis. Napansin ko independent suspension siya. Kaya I'm sure maganda yung ride niya. Okay, check naman natin yung engine niya. Ang engine niya is 1.5 liter turbo, 158 horsepower at 5,400 RPM and 248 Newton meters of torque. Dati kasi yung first gen, ang makina niya is 141 horsepower at saka 225 Newton meter. So, mas pinalakas ngayon ang makina niya. Although, pareho silang 1.5 liter na turbocharged. Ngayon is mas powerful siya. By the way, ang transmission niya is 7-speed automatic transmission. Hindi na siya CVT. Kasi ang take ko dyan, kapag ganitong malalaking sasakyan, parang hindi bagay yung CVT. Mas maganda talaga yung torque converter or DCT. Now, let's summarize and I will share you my thoughts about this SUV. Ang price nitong Titanium is 1.33 million as against yung Titanium X na 1.59 million. So, ang price difference nila is 264,000. So, ano ang wala dito na meron sa Titanium X? Actually, sa exterior, walang naiba. Ang difference lang nila is 18-inch lang itong mag wheels nito as against yung Titanium X na 19-inch yung mag wheels. Second, wala siyang paddle lamp at wala din siyang moonroof na meron naman dun sa Titanium X. Pero yung moonroof hindi ko type dito sa Pilipinas kasi mainit dito sa atin. So yung glass will absorb more heat in the long run. At the same time, it lessens the rigidity of the body kasi instead na metal yung roof, naging glass siya. Sa interior, wala yung ventilated seats. Wala din yung air anion generator. Pero maganda naman yung color scheme ng seats niya. Medyo dark shade siya. So, mas elegant tingnan. Ang wala lang dito sa Titanium model is yung driver assist technology tulad ng forward collision warning, autonomous emergency brake with pedestrian detection, lane keeping aid, tsaka yung collision mitigation system. Meron din siyang cruise control although hindi siya adaptive, and then meron siyang 6 speakers as against the Titanium X na 8 speakers. Pero andyan naman talaga yung basic features na importante at ginagamit mo talaga.
tulad ng electronic power assisted steering, at meron din siyang electronic stability program with traction control. And then meron siyang hill launch assist at saka hill descent control, which are important features sa ganitong SUV. Tapos front and back disc brake na rin siya. Plus may keyless entry siya with push button start at saka yung wireless charger. And then 10-way power adjustable yung driver's seat. Tapos dual zone automatic control na rin ang aircon niya. Tapos meron pang rear aircon vent sa likod. Then Apple CarPlay and Android Auto ready na rin siya with wireless connectivity. And then for additional safety, dinagdag nila yung blind spot monitoring system saka yung rear cross traffic alert, which are important safety features. So if you're considering this SUV, ano yung other alternatives nyo? Sa mga 5-seater, nandyan yung Geely Coolray, Honda HR-V, or yung MG HS, o kaya yung top of the line ng Hyundai Creta. But for me, based on the features and styling, mas nangingibabaw itong Ford Territory against dito sa mga SUV na nabanggit ko. Kasi when it comes to space, technology, and level of comfort, I think this is unmatched. So I think this new generation will sell well in the Philippine market. By the way, this SUV is also made in China. It's the joint venture between JMC of China and Ford. So parang nire-badge lang siya ng Ford. So if you like Ford, you can take a look at this. Okay, hanggang dito na lang. If you like this video, don't forget to like, share, and subscribe. Until next time, see you again in my next vlog. Bye!